Hello guys, hello Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin Aquarius kung anong messages, vibration, energy, gabay para sa inyong lahat. Ito ay moon energy for 2025, so pwede kang makaresonate dito. But since it's 2025, yung energy na to magsisimula pa lang siya from January 2025. So, sa ngayon, hindi pa to mararamdaman ng mga Aquarius. Okay. So, meron ka ditong two cards. First quarter in quarter moon in Capricorn and then patience. So, this year, simulan mo from January 1 na maging mabait. Parang sinasabi dito, hindi ka ba mabait? But, makaka-resonate yung iba dito, pero yung iba hindi. Ito yung self-love, okay? Unless your kindest self. So, ipakita mo, ilabas mo, okay? Ilabas mo sa taong ito yung pinakamabait na version mo, okay? Mabait ka dapat sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, maging totoo ka sa sarili mo, okay? And next is patience. Sinasabi na this year, from January 1 onwards, pause. Pause muna bago ka gumawa ng action. Pag-isipan lahat ng actions, decision. Trust that the divine timing is at work. So, magtiwala ka na everything happens for a reason. Nasa timing ang lahat. Okay? So, be patient and play while you wait. So, ibig sabihin, mag-enjoy ka muna habang naghihintay ka. Parang gano'n, i-enjoy mo yung proseso. If, for example, nababagalan ka sa progreso mo, nababagalan ka sa kung ano man na development sa buhay mo, yun nga sinasabi, magpasensya ka daw. Okay? Yun yung pinaka-importante na kailangan mong gawin ngayong taong ito, Aquarius. Okay. Okay, Aquarius, tingnan natin. Okay. So, first two cards natin is Seven of Swords and Ace of Wands. Okay. Pause. Ay, dito ko sir dito na sobrang kang excited. Confidence mo na napakataas, diba? Mag-iingat ka, lalo na sa pagkukwento ng mga plano mo sa buhay this year. Okay? Be careful sa mga pagkukwento, pag-share ng iyong information, ng mga plano, future plans, or current plans. Dahil may isang tao dito na nagbabantay sa'yo. Okay? Pwedeng gayahin niya yung ginagawa mo, pwedeng nakawin niya yung ideas mo, or pwedeng lituhin ka niya. Parang ganun. So, be careful. Next card natin is King of Wands. So, in terms of relationship, in terms of work or career, nakikita ko sir dito na nakafocus ka. Okay? Sobrang focus, sobrang workaholic sa trabaho or sa love life. Tinatrabaho mo talaga yung taong ito. Tatrabahuhin mo talaga siya. Nakikita ko sir dito na sa loob ng trabaho or negosyo, makakatagpo ka ng mga like-minded individuals, mga taong pareho ng mindset mo, but makakatagbo ka rin ng mga taong may inggit sa'yo or may mga talagang inggit sa katawan nila. Okay? Siguro isa ka sa mga may ka-live-in partner, boyfriend, girlfriend, lalaki ka man or babae. Pwedeng naghihintay ka kung kailan ka na ikakasal or kung kailan mo na parang tatanggapin yung kasal na ino-offer ng karelasyon mo. So, paki-comment sa comment section if you're resonated. Okay, Five of Cups. Nakikita ko yung panghihinayang. Meron kang panghihinayangan. It's either relationship, it's either work, it's either business, it's either source of happiness mo or anything. Queen of Wands. Nakikita ko na siguro yung iba makaka-resonate dito. But yung iba hindi. Especially doon sa matagal nang magka-relasyon, boyfriend, girlfriend, magka-live-in partner lang.
Parang ang tagal ng wedding bells ng kasal, ng parang legalities sa usaping pagsasama. So, may iba sa inyo dyan, Aquarius, na pwedeng napagod ka na sa paghihintay and ililet go mo yung relationship and ipaprioritize mo yung freedom, yung pagiging single. 'Di ba? Oh. So, yun. Ang choice na itong gagawin mo ay sobrang masakit ito sa'yo kasi pwedeng comfort zone mo na yan, na relationship na yan, or pwedeng trabaho to na posibleng magre-resign ka, or business ito na medyo hindi maganda sa 2024, na posibleng bibitawan mo. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na starting January or pwedeng April 2025, nakikita ko sa inyo dito na focus kayo sa pagsisave ng pera. Puro ipon-ipon ng pera. And 5 of Pentacles, nakikita ko sa'yo dito na lahat gagawin mo. Diba? Lahat gagawin mo, resolve mo lang yung mga financial problems mo, health problems, relationship problems. Nakikita natin dito yung relocation. It's either relocation, country, residence, zip code, work, business, leisure. Kita ko sa'yo dito yung movement. So, magta-travel ka or it's either lilipat ka ng bahay or pwedeng yung iba, bibili ng sasakyan. Kung ikaw ay galing sa isang heartbreak, pwedeng heartbroken ka, pwedeng nasira yung foundation mo, nakipaghiwalay ka or nakipaghiwalay sa'yo, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng source ng income, this year of 2025 is recovery ito para sa'yo. So, magiging at peace ka ngayon, magiging peaceful ka, and at the same time, makaka-recover ka sa mga pain and heartaches mo. Okay? Ay, kita ko sure dito na may isang tao kang makikilala. Maybe, last 3 months siya ng 2025. So, it's either October, November, December. Ang taong ito ay posibleng mag-o-offer sa'yo ng kasal. Or pwedeng mag-o-offer siya sa'yo ng partnership collaboration sa business. Nakikita ko sure dito na magiging balanse yung financial mo in terms of business or long distance job, international. So, may mga taong susuportahan ka and meron ka din na susuportahan. It's either give and take energy to relationship. 5 of Wands, mag-iingat ka kasi maraming maiinggit sa'yo sa taong ito. And at the same time, nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo na makakapunta ng ibang bansa. Okay? Pwedeng Asian countries lang, pero possible dito yung pagiging adventurous mo this year. So, may matatapos ka na posibleng yung pinoprocrastinate mo, and then iniisip mo siya ng several years na, and then yun, pwedeng matuloy na siya. It's either kung anong bansa yung pupuntahan mo or kung ano yung trabaho na a-applyan mo. Okay? Thank you guys. Bye!